Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta ang inyong mga puso ngayong araw? Muli, narito ako upang handugan kayo ng isang kwentong siguradong yayanig sa inyong damdamin at magpapaisip sa inyo ng malalim. Sabi nila, ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning isusubo na kapag napasok ka ay pwede mong iluwa. Pero paano? Paano kung ang kaning isinubo mo ay may halong lason na pala sa simula pa lang? Paano kung ang taong akala mo ay sagot sa iyong mga dasal ay siya palang magiging bangungot na gigising sa iyo sa katotohanan? Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Ito ang unang pumasok sa isip ni Luning Pingning habang nakatayo siya sa pinakadulo ng dambuhalang yate na kung tawagin ay barko ng dapit hapon. Napapikit siya at dinama ang haplos ng hangin sa kanyang mukha. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-iisa, ng pag-aalaga sa kanyang amang may sakit hanggang sa huling hininga nito at ng pagiging mailap sa pag-ibig, narito na siya, Mrs. Luningning Dalisay Alapaap, ang babaeng pinakasalan ng lalaking pinapangarap ng lahat. Naramdaman niya ang mainit na yakap mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa simoy ng dagat. Si Hangin. Masaya ka ba, mahal ko? Bulong ni Hangin sa kanyang tainga. Ang boses nito ay parang musika na nagpapakalma sa lahat ng kanyang takot. Humarap si Luningning at tinitigan ang asawa. Gwapo, matangkad, at may mga matang laging nakangiti. Hinawakan niya ang pisngi nito. Sobra, Hangin, sobra, sagot niya at naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Akala ko, hindi ko na mararanasan ang ganito. Akala ko, tatanda akong mag-isa sa mansyon ni Papa. Hinawakan ni Hangin ang kanyang kamay at hinalikan ito ng marahan. Huwag mo nang babanggitin iyan. Simula ngayon, ikaw ang reyna ko. At itong honeymoon natin dito sa yate, ito pa lang ang simula ng paraisong ibibigay ko sa iyo. Paraiso. Oo, ito nga ay paraiso. Ang yate ay kasing laki ng isang maliit na hotel, kumpleto sa lahat ng luho. Mayroong pool, sinehan, at mga kwartong mas malaki pa sa dating kwarto niya noong bata siya. Sila lang ang pasahero, kasama ang ina ni Hangin na si Doña Apoy at ang mga piling crew. Halika na sa loob, aya ni Hangin. Hinihintay na tayo ni Mama para sa welcome drinks. Pagpasok nila sa pangunahing bulwagan ng yate, agad na bumungad sa kanila ang karangyaan. Ang mga chandelier ay gawa sa kristal na kumikislap sa bawat galaw ng alon. Nakaupo sa isang velvet na sofa si Doña Apoy Alapaap. Kahit nasa gitna ng dagat, suot nito ang kanyang mga perlas at mamahaling damit na parang dadalo sa isang gala. Luningning! Hija! Bati ng Donya, bagamat ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sana ay nagustuhan mo ang sorpresa ng anak ko. Alam mo naman si Hangin, gagawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Opo, Mama. Napakaganda po dito. Magalang na sagot ni Luningning. Sinisikap niyang maging mabuting manugang, kahit paminsan ay nakakaramdam siya ng bigat. Sa tuwing tinititigan siya ng ginang, biglang bumukas ang pinto ng staff area at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng seguridad. Iba ang tindig nito. Tuwid, matikas, at may awtoridad. Ang kanyang nameplate ay kumikinang sa ilaw. Bagwis Lawin, Head of Security. Hindi siya ngumiti nang lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalas, parang isang agila na sinusuri ang bawat detalye ng paligid at ng mga tao. Sir Hangin, Ma'am Doña Apoy, bati nito sa baritonong boses, wala itong emosyon. Nais ko lang pong ipaalam na nasiguro na namin ang perimeter ng yate. Ang lahat ng emergency exits at lifeboats ay nasa kondisyon. Kung may kailangan kayo, nasa monitoring room lang ako. Tumingin si Bagwis kay Luningning. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam si Luningning ng kakaibang kilabot. Hindi ito takot, kundi parang isang babala.
Ang tingin ni Bagwis ay hindi humahanga gaya ng tingin ng ibang empleyado. Ang tingin niya ay parang nanunuri. Parang may hinahanap siyang mali. Salamat, Bagwis. Baliwalang sagot ni Hangin habang nagsasalin ng champagne. Siguraduhin mong walang istorbo sa amin ng asawa ko, maliwanag ba? Masusunod po, sagot ni Bagwis. At muli siyang sumulyap kay Luningning bago tumalikod at naglaho sa pasilyo. Huwag mo siyang pansinin, mahal, sabi ni Hangin. Sabay abot ng isang baso ng inumin kay Luningning. Masyadong seryoso sa trabaho iyang si Bagwis, kaya nga siya ang kinuha namin para protektahan tayo. Tinanggap ni Luningning ang baso. Mukha nga siyang strikto. Lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi. Ang hapunan ay inihain sa upper deck, sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin. Ito na yata ang pinakaromantikong gabi sa buhay ni Luningning. Ang pagkain ay masarap, ang musika ay malamyos, at si Hangin ay hindi maubusan ng mga kwento na nagpapatawa sa kanya. Para sa ating kinabukasan, itinaas ni Hangin ang isang espesyal na bote ng red wine. Kulay dugo ang laman nito. Ito ay vintage wine, Luningning. Ibinigay pa ito ng isang business partner ko. Sinabi ko sa sarili ko, bubuksan ko lang ito kapag nahanap ko na ang babaeng pakakasalan ko. Kinilig si Luningning. Talaga, mahal? Oo, para sa'yo ang lahat ng ito. Sinalina ni Hangin ang baso ni Luningning hanggang sa halos mapuno ito. Ubusin mo ha, pampasarap ng tulog at pampainit ng gabi. Ngumiti si Luningning at ininom ang alak. May kakaiba itong pait sa dulo ng lalamunan, pero tinabunan iyon ng tamis ng sandali. Ininom niya ang kalahati ng baso. Makalipas ang ilang minuto, habang nakatingin siya sa madilim na karagaatan, nakaramdam siya ng kakaibang hilo. Hindi ito yung tipikal na hilo sa alak. Para itong bigat na humihila sa kanyang talukap, at ang kanyang mga binti ay parang nagiging bulak. Ayos ka lang, mahal? Tanong ni Hangin, na tila malayo ang boses kahit katabi lang niya ito. Medyo nahilo ako bigla, Hangin. Siguro pagod lang sa biyahe at sa dami ng emosyon ngayong araw. Sagot ni Luningning, pilit nang ngumingiti. Ganun ba? Sige, mauna ka na sa cabin natin. Magpapahangin lang ako saglit dito. Tatapusin ko lang itong sigar ko. Malambing na sabi ng asawa, sabay halik sa kanyang noo. Tumayo si Luningning, medyo gewang ang lakad. Inalalayan siya ng isang waiter hanggang sa pinto ng hagdan pababa sa mga VIP rooms. Tahimik ang pasilyo ng yate. Ang tanging naririnig lang ay ang ugong ng makina sa ilalim. Habang naglalakad si Luningning patungo sa master suite, sa dulo ng hallway, napahinto siya. Ang paningin niya ay malabo, pero sigurado siya sa nakita niya. Sa hindi kalayuan, may isang pinto na bahagyang nakabukas. Ito ang kwarto ni Doña Apoy. Akala ni Luningning ay tulog na ang kanyang biyenan dahil maaga itong nagpaalam kanina na masama daw ang pakiramdam. Pero may anino ng tao sa labas ng pinto. Isang lalaki. Dahil sa hilo, inakala ni Luningning na guni-guni lang niya ito. Kinusot niya ang kanyang mga mata at humakbang palapit. Dahan-dahan, dahil gusto niyang humingi ng gamot sa sakit ng ulo sa biyenan niya. Pero natigil siya nang makilala niya ang bulto ng lalaki. Nakatalikod ito, pero kilalang-kilala niya ang suot nitong damit. Iyon ang polo na suot ng kanyang asawa kanina. Si Hangin. Bakit dahan-dahang pumapasok si Hangin sa kwarto ng ina nito ng ganitong oras? At bakit siya lumingon sa kaliwat kanan na parang sinisigurong walang nakakakita sa kanya? Ang mas nakakapagtaka, hindi kumatok si Hangin. Pumasok ito ng tuloy-tuloy. At bago sumara ang pinto, narinig ni Luningning ang boses ni Doña Apoy. Hindi ang boses na matamlay at masakit ang ulo, kundi boses na puno ng inip at talim. Bakit ang tagal mo? Naitumba mo na ba siya? Nanigas si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng aircon sa pasilyo ay biglang binalot ang kanyang buong katawan, nanunuot hanggang sa buto. Ang hilo niya ay biglang nahaluan ng matinding kaba. Sino ang tinutukoy nilang naitumba?
Gusto niyang lumapit para makinig pa, pero ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa takot at sa epekto ng alak. Napahawak siya sa dingding upang hindi bumagsak. Sa katahimikan ng pasilyo, ang kanyang mabigat na paghinga ay tila napakalakas. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig ang sagot ni hangin. Ihahakbang na sana niya ang kanyang paa nang biglang may humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Mahigpit, mabilis, napasinghap si Luningning at akmang sisigaw, ngunit mabilis na tinakpan ng isang malaking kamay ang kanyang bibig. Shh! Kung ayaw mong mamatay ngayong gabi, huwag kang gagawa ng ingay. Ang boses ay mababa, malamig at pamilyar. Nilingon niya ito ng dahan-dahan. Si Bagwis, nakatingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang emosyon sa mga mata nito. Hindi galit, kundi takot para sa kanya. Napatigil ang mundo ni Luningning. Ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig ay magaspang, mainit, at may amoy ng tabako at gunpowder. Nasa likuran niya si Bagwis, ang katawan nito ay nakadikit sa kanya. Tila isang pader na humaharang sa anumang panganib o siya mismo ang panganib. Ang tibok ng puso ni Luningning ay parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hilo mula sa alak ay nandoon pa rin. Pinapaikot ang kanyang paningin. Pero ang takot ay parang malamig na tubig na gumising sa kanyang diwa. Huwag kang gagalaw. Bulong muli ni Bagwis sa kanyang tainga. Ang boses nito ay halos hangin lang, pero puno ng diin. Dahan-dahang inalis ni Bagwis ang kamay sa bibig ni Luningning, pero hawak pa rin nito ang braso niya ng mahigpit. Hinila siya nito palayo sa pinto ng kwarto ni Doña Apoy, patungo sa isang madilim na sulok ng pasilyo kung saan natatakpan sila ng malaking vase ng mga bulaklak. Anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Luningning. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Pero may kung anong puwersa sa mga mata ni Bagwis ang pumigil sa kanya. Inililigtas ka. Madiing sagot ng lalaki. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Bumalik ka sa kwarto niyo. Matulog ka. Huwag mong ipahalata na gising ka pa. Pero si Hangin, narinig ko siya. Nandoon siya sa... Alam ko, putol ni Bagwis. At kung gusto mong abutan pa ng pagsikat ng araw, gagawin mo ang sinabi ko. Ngayon din, binitawan siya nito. Sa isang iglap, parang usok na naglaho si Bagwis sa dilim ng koridor. Naiwan si Luningning na nakatayo, nanginginig ang mga tuhod at puno ng kalituhan. Totoo ba yun? O epekto lang ng vintage wine na ininom niya? Dahil sa takot at pagkalito, dali-daling bumalik si Luningning sa master suite. Isinara niya ang pinto at nilock ito, pero agad din niyang binuksan ulit dahil naalala niyang wala pa si Hangin. Kung ilalak niya, malalaman ni Hangin na gising siya. Humiga siya sa kama. Ang malambot na kutsyon na kanina ay parang ulap. Ngayon ay parang kumunoy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinilit kalmahin ang sarili. Baka guni-guni ko lang yon. Baka nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo. Mahal ako ni Hangin. Mahal niya ako. Dahil sa bigat ng talukap ng mata, dala ng alak, hindi niya namalayang nakatulog siya. Isang tulog na mababaw at puno ng masasamang panaginip. Nagising si Luningning ng madaling araw. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo, parang binudburan ng buhangin. Ang ulo niya ay pumipintig. Uhaw. Sobrang uhaw. Ito siguro ang epekto ng hangover. Kinapa niya ang kabilang side ng kama. Malamig. Napabangon siya. Wala si Hangin. Tiningnan niya ang digital clock sa bedside table. 2:00 na ng madaling araw. Saan pupunta ang asawa niya ng ganitong oras? Bumalik ang alaala kanina. Ang anino sa labas ng kwarto ni Doña Apoy. Ang babala ni Bagwis. Hindi! Bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng maghinala ng ganito. Pero ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Bumangon siya. Hindi lang para kumuha ng tubig.
kundi para hanapin ang katotohanan. Naglakad siya ng nakayapak para hindi lumikha ng ingay sa sahig na gawa sa mamahaling wood planks. Paglabas niya ng kwarto, tahimik ang buong yate. Tanging ang humming sound ng makina at ang hampas ng alon sa labas ang naririnig. Muli, nakita niya ang liwanag na sumisingaw sa ilalim ng pinto ng kwarto ng kanyang biyenan. Gising pa sila. Sa pagkakataong ito, wala si Bagwis para pigilan siya. At sa pagkakataong ito, ang kaba sa kanyang dibdib ay pinalitan ng determinasyon. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan, parang isang pusa, lumapit si Luningning sa pinto. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Ang mga boses sa loob ay malinaw, bagamat mahina. Sigurado ka bang sapat ang dosis na nilagay mo sa alak niya? Boses yon ni Doña Apoy, may halong inip at iritasyon. Oo naman, Mama, sagot ni Hangin. Ang boses na kanina ay puno ng lambing at pagmamahal, ngayon ay malamig at walang emosyon. Tulog na yon mantika ngayon. Kahit buhatin pa natin siya at ihulog sa dagat, hindi yon magigising. Napatakip ng bibig si Luningning. Ang mga luha ay kusang tumulo sa kanyang mga mata. Parang sinaksak ang puso niya ng paulit-ulit. Mabuti, sagot ng Donya. Narinig ni Luningning ang lagutok ng yelo sa baso. Kailangan nating maging maingat. Hindi pwedeng pumalpak ito gaya noong kay Maricar. Muntik na tayong madali ng mga investigador dahil sa mga pasa niya. Aksidente lang yon, depensa ni Hangin. Masyado siyang nanlaban kaya kinailangan kong itulak ng malakas sa hagdan. Pero si Luningning, iba siya. Mahina siya, Mama. Masyado siyang uhaw sa pagmamahal kaya naging tanga. Naniwala siya sa bawat salitang sinabi ko. Napahawak si Luningning sa kanyang tiyan. Gusto niyang sumuka, si Maricar. Ang unang asawa ni Hangin na namatay daw sa car accident. Kasinungalingan lahat. Siguraduhin mo lang, banta ng Donya. Malaki ang makukuha nating insurance sa kanya. Doble ng nakuha natin sa pangalawa mong asawa. At sa wakas, mapapasa atin na ng buo ang mga lupain ng tatay niya. Sayang lang at namatay ang matanda bago pa natin mapapirma ng transfer rights. Buti na lang at naiturok ko agad ang isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Dahil sa sobrang panginginig ng tuhod at pagkabigla sa narinig tungkol sa kanyang ama, natabig ni Luningning ang isang porselanang figurine na nakapatong sa hallway table. Crash! Basag. Sa loob ng kwarto, biglang tumahimik. Anong ingay yon? Boses ni Hangin, matalim at alerto. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang puso niya ay halos lumabas sa lalamunan. Rinig na rinig niya ang mga yabag papalapit sa pinto. Bubuksan na nila ito. Takbo, Luningning. Takbo. Wala nang pag-iingat. Tumakbo siya pabalik sa master suite nang mabilis pa sa hangin. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Pagpasok sa kwarto, dahan-dahan niyang isinara ang pinto pero hindi niya ito nilock para hindi mahalata. Tumalon siya sa kama, hinila ang kumot hanggang leeg at pumikit ng mariin. Ang dibdib niya ay umaalon sa bilis ng paghinga. Diyos ko, tulungan niyo ako. Diyos ko. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Naramdaman ni Luningning ang presensya ni Hangin sa may pintuan. Nakatayo ito doon. Pinagmamasdan siya. Pinilit ni Luningning na bagalan ang kanyang paghinga. Ginaya niya ang ritmo ng taong natutulog ng mahimbing. Pero sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Narinig niya ang mga hakbang ni Hangin papalapit sa kama. Mabibigat. Mabagal. Tumigil ito sa gilid niya. Amoy niya ang alak at ang sigarilyo sa hininga nito. Ang pabango na kanina'y kinakikiligan niya. Ngayon ay amoy ng isang berdugo. Ilang segundo. O baka isang minuto. Para kay Luningning, iyon ay isang walang hanggang parusa.
Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Bakit hindi ito humihiga? Ano ang ginagawa nito? Naramdaman niya ang marahang haplos ng kamay ni hangin sa kanyang buhok. Napapikit siya ng mas mariin, nagpipigil ng hininga. Ang haplos na dati nagpapakilig sa kanya, ngayon ay parang haplos ng kamatayan. Parang sinusuri nito kung gaano kalalim ang kanyang tulog. Matulog ka lang ng mahimbing, mahal ko. Bulong nito, malapit na malapit sa kanyang tainga. Ang boses ay malambing pa rin, pero may kakaibang lamig. Aking tanga at mayamang asawa. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Luningning. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata, sampalin ito, isigaw ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Pero alam niyang sa oras na gumalaw siya, katapusan na niya. Narinig niya itong lumayo ng kaunti. Isang buntong hininga ng ginhawa, ang muntik ng kumawala sa kanyang mga labi. Aalis na ba ito? Babalik na sa kwarto ng ina niya? Ngunit may narinig siyang kaluskos sa kabilang parte ng kama. Ang unan na katabi niya. Hindi niya kailangang imulat ang kanyang mga mata para malaman kung anong hawak nito. Nararamdaman niya ang anino nito na muling tumabon sa kanyang mukha. Mas malaki kaysa kanina, mas mabigat, at dahan-dahan. Dahan-dahan. Nararamdaman niya ang pagbaba nito, palapit ng palapit sa kanyang mukha, handang sakupin ang huling hininga na mayroon siya. Sa loob ng security monitoring room, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 20 CCTV screens na nagpapakita ng bawat sulok ng barko ng dapit hapon. Para sa iba, ito ay trabaho. Para kay Bagwis Lawin, ito ang kanyang hunting ground. 3 taon. 3 taon siyang naghintay para sa pagkakataong ito. Mula nang malunod ang kapatid niyang si Amihan, ang pangalawang asawa ni Hangin Alapaap, sa isang aksidente sa resort, alam na ni Bagwis na may demonyong nagtatago sa likod ng perpektong pamilya na iyon. Nasa harap niya ngayon ang isang baso ng lumamig ng kape at ang live feed mula sa koridor ng master suite. Nakikita niya ang lahat, ang paglabas ni Luningning, ang pagtakbo nito pabalik at ang pagsunod ni Hangin. Kumunot ang noo ni Bagwis. May mali sa eksena. Itinuon niya ang kamera sa loob ng suite. Nakahiga si Luningning, nakatalikbong ng kumot. Pumasok si Hangin. Bumulong. At pagkatapos, kinuha nito ang unan. Napamura si Bagwis sa ilalim ng kanyang hininga. Gago. Ngayon pa talaga. Hindi pa pwede. Hindi pa niya pwedeng iligtas si Luningning ng hayagan. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niya ang kooperasyon ng babae. Kung kikilos siya ngayon, masisira ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero hindi rin niya pwedeng hayaang mamatay ito. Mabilis niyang pinindot ang isang buton sa console. Ang intercom na direktang konektado sa bawat kwarto. Security alert, routine check. Mr. Alapaap, kinakailangan po namin ang inyong presensya sa main deck para sa isang mabilis na headcount verification. Sabi ni Bagwis gamit ang isang boses na pinalagapak at ginawang parang recording. Sa screen, nakita ni Bagwis na natigilan si Hangin. Ang unan ay nanatiling nakaamba sa ere. Ilang segundo itong hindi gumalaw, tila tinatantya kung itutuloy ba niya ang balak. Sa huli, ibinagsak nito ang unan sa tabi at padabog na lumabas ng kwarto. Napabuga ng hangin si Bagwis. Close call. Pero alam niyang hindi pa tapos ang gabi. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa monitoring room na ulit si Bagwis. Ang araw ay sumikat ng napakaganda. Ginintuan ng asul na dagat. Sa screen, parang isang perpektong postcard ang itsura ng yate. Isang napakagandang kulungan. Nakita niyang lumabas si Luningning sa kanilang beranda. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata ay namumugto. Wala na ang kislap ng isang bagong kasal. Ang nakikita niya ngayon ay isang bihag na naghahanap ng takas. Sinubukan nitong gamitin ang cellphone, paulit-ulit. Lumakad sa bawat sulok ng beranda,
Itinaas ang telepono, umiling, at muling sumubok. Wala kang makukuhang signal dyan, Luningning. Bulong ni Bagwis sa harap ng monitor. Sinigurado kong walang signal sa buong barko maliban sa satellite phone ko. Ito na ang senyales na hinihintay niya. Alam na ng babae. Takot na ito. At desperado. Kailangan na niyang kumilos. Nang tanghali, nagtipon ang pamilya Alapaap sa pool deck. Si Doña Apoy ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking payong, naka-shades at humihigop ng cocktail. Si Hangin naman ay nagpapahangin sa tabi ng pool. Dumating si Luningning, nakasuot ng puting sundress. Halata ang pag-aalinlangan sa kanyang bawat hakbang. Mahal, halika, lumangoy tayo. Masiglang aya ni Hangin na parang walang nangyari kagabi. Ayoko, Hangin. Masakit ang ulo ko. Mahinang sagot ni Luningning. Huwag ka nang maarte, hiha. Sabad ni Doña Apoy, hindi man lang tinatanggal ang kanyang shades. Ang init ng panahon. Sige na, mag-enjoy kayo ng anak ko. Ang tono ng biyanan ay hindi pakiusap, kundi isang utos. Walang nagawa si Luningning kundi sumunod. Nagpunta siya sa changing room at pagbalik ay nakasuot na ng isang simpleng one-piece swimsuit. Pumasok si Hangin sa pool at inilahad ang kamay. Halika na, mababaw lang dito. Nag-aalangang pumasok si Luningning sa tubig. Ngunit imbis na manatili sa mababaw na parte, hinila siya ni Hangin papunta sa pinakamalalim na bahagi ng pool. Hangin, bitiwan mo ako. Hindi ako magaling lumangoy. Natatarantang sabi ni Luningning, kumakapit ng mahigpit sa leeg ng asawa. Ano ka ba? Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan, sabi ni Hangin. Pero ang nangiti sa kanyang labi ay may halong panunuya. Relax ka lang. Bitaw. Subukan mong lumutang. Ayoko. Sabi ng bitaw. At sa isang mabilis na galaw, tinanggal ni Hangin ang mga kamay ni Luningning sa kanyang leeg at lumayo ito ng kaunti. Nagsimulang magpapanik si Luningning. Kumakampay ang kanyang mga kamay, lumulubog litaw sa tubig na kulay turquoise. Mula sa gilid ng pool, si Doña Apoy ay nanonood lang, walang emosyon, na parang nanonood ng isang palabas sa sine. Ito na ang pagkakataon ni Bagwis. Mula sa staff entrance, lumabas si Bagwis. Ang lakad niya ay mabilis, pero kalmado. Mr. Alapaap, sorry to interrupt. Sabi niya sa malakas at autoritatibong boses. Agad na napalingon ang mag-ina sa kanya. Mayroon po kaming report ng unusually strong underwater current mula sa filtration system sa deep end ng pool. For safety reasons, I need everyone out of the water. Now, nawala ang ngisi sa mukha ni Hangin. Anong pinagsasabi mo? Okay naman ang tubig. Hindi pinansin ni Bagwis ang sinabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Luningning, na ngayon ay pilit na umaahon sa gilid ng pool, nanginginig at umuubo. Nilapitan ni Bagwis si Luningning at inilahad ang kamay para tulungan itong tumayo. Ma'am, are you okay? Nang hawakan ni Luningning ang kamay niya, naramdaman niya ang panginginig nito. Ang balat nito ay sobrang lamig. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot, pasasalamat, at isang tanong na hindi nito masabi. Salamat. Halos pabulong na sabi nito. Trabaho ko lang po, sagot ni Bagwis, habang inaabot dito ang isang tuyong tuwalya. Sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aalala, at habang nakatalikod sila kay Hangin at Doña Apoy, na ngayon ay naiinis na umaahon sa kabilang dulo, mabilis na kumilos si Bagwis. Habang ibinabalot niya ang tuwalya sa mga balikat ni Luningning, inilagay niya ang kanyang kamay sa likod nito para kunwari alalayan. At sa segundo na yon, isinilid niya sa bulsa ng robe nito ang isang maliit at nakatuping piraso ng papel. Hindi gumalaw si Luningning, pero naramdaman ni Bagwis ang pagtigil ng paghinga nito. Alam niyang nakuha nito ang mensahe. Lumayo siya at humarap sa mag-inang Alapaap. Pasensya na po ulit sa abala. Maglalagay po kami ng warning sign. Makakabalik din po kayo sa pool kapag naayos na ang problema.
Tiningnan siya ng masama ni Doña Apoy. Siguraduhin mong mabilis yan ang lawin. Sinisira mo ang bakasyon namin. Tumangulang si Bagwis at tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, alam niyang naitanim na niya ang binhi. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin kung didiligan ba ito ni Luningning o hahayaan na lang niya itong mamatay sa takot. Sa maliit na papel, nakasulat ang 5 salita na magpapabago sa lahat. Huwag uminom. Deck 4, hating gabi. Buong araw, ang maliit na piraso ng papel sa bulsa ng robe ni Luningning ay parang isang baga na nag-aapoy. Ito ay isang paalala, isang babala, at isang paanyaya. Ang bigat nito sa kanyang bulsa ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng alahas na suot niya. Ang hapunan ay isang pagpapanggap. Ngumiti si Luningning sa mga biro ni Hangin. Tumango siya sa mga kwento ni Doña Apoy. Pero sa bawat subo ng pagkain, pakiramdam niya ay lason ang kanyang nilulunok. At sa bawat lagok ng tubig, tubig lang, dahil tumanggi siyang uminom ng alak. Pakiramdam niya ay sinusuri siya ng mga matang mapanlin lang ng mag-ina. Hindi ka umiinom ng alak, mahal? Puna ni Hangin, nakataas ang isang kilay. Sumama ulit ang pakiramdam ko. Mabilis na palusot ni Luningning. Masakit pa rin ang ulo ko. Tubig na lang muna para sa akin. Hindi na ito namilit, pero nakita ni Luningning ang pagsulyap nito sa ina. Isang sulyap na puno ng kahulugan. Isang sulyap na nagsasabing may nagbago. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam siyang matutulog na. Pero hindi pagtulog ang nasa isip niya. Pagpasok sa kwarto naghintay siya. Pinakiramdaman niya ang bawat tunog. Narinig niya ang pagpasok ni Hangin sa banyo para maligo. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan, walang ingay, lumabas siya ng kwarto. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat anino sa pasilyo ay tila isang halimaw na nag-aabang. Ang Deck 4 ay ang observation deck sa likurang bahagi ng yate. Madilim dito at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ila-ilaw. Ang hangin ay malakas. Dala ang amoy ng dagat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa katawan ng barko. Nakita niya siya. Nakatayo si Bagwis malapit sa rehas, nakatalikod. Ang kanyang postura ay alerto, parang isang estatwa na binabantayan ang kadiliman ng karagatan. Bakit? Ito ang unang salitang lumabas sa bibig ni Luningning paglapit niya. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lamig at takot. Bakit mo ako tinutulungan? Humarap si Bagwis. Sa dilim, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila mas malalim. Dahil ayokong may mamatay ulit sa barkong ito, diretsong sagot niya. Ulit? Narinig mo sila, hindi ba? Kagabi. Alam mo na ang plano nila sa'yo. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Tumulo ang luha na kanina pa pinipigilan ni Luningning. Tumango siya, hindi makapagsalita. Ang pag-amin sa katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa mismong pagkatuklas nito. Ang pera ng insurance, ang mga ari-arian ni Papa, pabulong niyang sabi. Lahat. Lahat ng 10 taon na panliligaw niya sa akin. Isang malaking kasinungalingan. Mas malala pa riyan, sabi ni Bagwis. Hindi lang ikaw ang biktima, Luningning. Pangatlo ka na sa listahan. Si Maricar. At yung pangalawa, si Amihan. Kapatid ko siya. Natigilan si Luningning. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Kaya pala ganoon na lang ang paraan ng pagtingin ni Bagwis sa kanya. Hindi ito awa, pag-unawa. Paano? Hindi siya nalunod sa resort. Dinala siya ni Hangin sa gitna ng dagat gamit ang isang speedboat. May mga saksi, pero binayaran sila para manahimik. 3 taon ko nang iniimbestigahan ang pamilyang yan. Nag-apply ako sa lahat ng kumpanya na may koneksyon sa kanila. Naghihintay ng pagkakataon na makalapit. At ang honeymoon na ito,
Ito na ang pagkakataon na yon. Napasandal si Luningning sa rehas. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lang isang manloloko, isa siyang mamamatay tao. At ang biyenan niya, ang utak ng lahat. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan nating tumawag ng pulis. Hindi pwede. Mabilis na sagot ni Bagwis. Walang signal. At kahit meron, sasabihin lang nilang aksidente ang mangyayari sa'yo bago pa man makarating ang tulong. Kailangan nating maghintay hanggang sa dumaong ang barko sa susunod na isla, 2 araw mula ngayon. Sa ngayon, ang kailangan mong gawin ay umarte. Umarte? Umarte ka na parang wala kang alam. Maging masaya ka. Maging ang tangang asawa na mahal sila. Iyon lang ang paraan para manatili kang ligtas. Ako na ang bahala sa iba. Nag-aalangan si Luningning. Paano ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan kita? Tinitigan siya ni Bagwis. Wala kang ibang pagpipilian. Sa ngayon, ako lang ang kakampi mo dito. May punto siya. Sa impyernong ito, kahit ang anino ng isang demonyo ay pwede nang maging kaibigan. Tumango si Luningning. Sige, mag-iingat ka, sabi ni Bagwis bago tumalikod. Bumalik ka na sa kwarto mo bago ka pa nila hanapin. Tumalikod na rin si Luningning. Habang naglalakad siya pabalik, isang bagong pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Ang takot ay nandoon pa rin, pero ngayon may kasama na itong pag-asa. Kinaumagahan, sinunod ni Luningning ang payo ni Bagwis. Ngumiti siya. Naglambing siya kay hangin. Nag-alok pa siya na ang kukuha ng litrato ng asawa niya sa may deck. Doon ka, mahal, sa may dulo. Ang ganda ng anggulo ng araw, sabi niya. Hawak ang mamahaling kamera. Sumunod naman si hangin. Pumwesto ito sa may rehas na gawa sa makintab na metal, nakangiti sa kamera. Okay, isa pa, sigaw ni Luningning. Sumandal si hangin sa rehas para mag-pose, pero sa halip na suporta, narinig ni Luningning ang isang malakas na tunog ng metal na nababali. Crack! Ang rehas na sinasandalan ni hangin ay biglang bumigay. Hangin! Sigaw ni Luningning, pero hindi si hangin ang nahulog dahil sa gulat napaatras ito. Ngunit si Luningning, sa pagnanais na makita kung ano ang nangyari, ay napatakbo palapit. Dahil sa pagmamadali at sa basang sahig, nadulas siya at ang direksyon niya ay papunta mismo sa butas na iniwan ng sirang rehas. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis. Ang sigaw niya, ang paglawak ng kanyang mga mata, ang pakiramdam ng pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa. Nakita niya ang mukha ni hangin. Hindi ito gulat, hindi ito takot para sa kanya. Ito ay mukha ng isang taong nagtatagumpay. Nakita pa niya itong bahagyang itinulak ang kanyang balikat, gamit ang dulo ng sapatos nito habang siya ay bumabagsak. Hindi! Isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Isang puwersa na humila sa kanya pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Pagbagsak niya sa sahig ng deck, nakita niya si Bagwis na nakatayo sa pagitan niya at ng butas. Ang mukha nito ay galit. Ang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kay hangin. Anong nangyari dito? Sigaw ni Bagwis. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong deck. Aksidente! Biglang bumigay ang rehas. Nauutal na paliwanag ni hangin na ngayon ay nagkukunwaring natataranta at nilalapitan si Luningning. Mahal, ayos ka lang ba? Pero hindi na nakatingin si Luningning kay hangin. Nakatingin siya sa sirang rehas. Hindi ito aksidente. Malinaw na malinaw ang marka ng lagari sa metal. Malinis, sinadya. At sa di kalayuan, sa upper deck, nakita niya si Doña Apoy. Nakatayo ito. Hawak ang isang tasa ng kape. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ito nagulat. Hindi ito natakot. Ngumiti ito. Isang nangiti na puno ng tagumpay.
na agad ding nawala nang makita nitong buhay pa siya. Nanginginig na tumingin si Luningning kay Bagwis. Naintindihan na niya, hindi ito ang unang pagtatangka at siguradong hindi rin ito ang magiging huli. Sa gitna ng kaguluhan sa deck, iisa lang ang nasa isip ni Bagwis. Kailangan niyang mailayo si Luningning sa mga alapaap. Aksidente ito, walang may kasalanan. Sigaw ni Hangin. Napilit na inaalalayan si Luningning na tumayo. Mabilis na hinarang ni Bagwis ang braso nito. "Huwag niyo po siyang gagalawin, sir. Baka may injury siya. Dadalhin ko siya sa clinic para ma-check." "At itong buong lugar na ito?" sabi niya. Sabay tingin sa sirang rehas. "Ay off-limits muna. Iimbestigahan ko kung paano nangyari ang kapabayaan na ito." Ang salitang iimbestigahan ay may bigat na naramdaman ng lahat. Nakita ni Bagwis ang pagbabago sa mukha ni Doña Apoy sa di kalayuan. Ang ngiti nito ay napalitan ng pagkainis. Walang nagawa si Hangin kundi pumayag. Sa harap ng ilang crew na naalerto sa sigaw, kailangan niyang magpanggap na isang nag-aalalang asawa. Inalalayan ni Bagwis si Luningning. "Kaya mo bang maglakad, ma'am?" tanong niya. Sapat na ang lakas para marinig ng iba. Pero sa mga mata niya, may ibang mensahe. "Sumunod ka lang sa akin." Hindi sila pumunta sa klinik. Sa halip dinala siya ni Bagwis sa isang parte ng yate na hindi pa niya napupuntahan. Ang pasilyo ng mga staff, makitid ito, amoy bakal at disinfectant, at ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina. Isang mundo na malayo sa karangyaan ng mga guest deck. Huminto sila sa harap ng isang pinto na may nakasulat na Head of Security, Authorized Personnel Only. Binuksan ito ni Bagwis gamit ang isang keycard at isinara agad nang makapasok sila. Narinig ni Luningning ang malakas na click ng kandado. Sa wakas, ligtas sila. Pansamantala, ang loob ng kwarto ay hindi opisina, kundi isang command center. May mga monitor ng CCTV, mga mapa, at isang malaking corkboard sa dingding. Puno ito ng mga litrato, mga sticky note, at mga pulang sinulid na nagkokonekta sa bawat isa. Sa gitna ng board, nakita ni Luningning ang litrato ni Hangin. Sa tabi nito, ang litrato ni Doña Apoy. At konektado sa kanila ay 2 litrato ng babae. Si Maricar ang unang asawa at isa pang babae na may matamis na ngiti at mahabang buhok. "Upo ka," sabi ni Bagwis. Sabay abot sa kanya ng isang basong tubig. Walang kahit anong halo yan. Tubig lang. Nanginginig na tinanggap ni Luningning ang baso. Naupo siya sa isang upuang bakal. Ang kanyang katawan ay hinang-hina, pero ang kanyang isip ay nagliliyab sa mga tanong. "Ito ang lungga ko sa loob ng 3 taon. Simula ni Bagwis, nakatayo sa harap ng corkboard. "Dito ko pinagtagpi-tagpi ang lahat ng kasinungalingan nila." Itinuro niya ang litrato ng babaeng may matamis na ngiti. Siya si Amihan, ang bunso kong kapatid. Isang flashback ang biglang pumasok sa isip ni Bagwis. Ang tawa ni Amihan noong bata pa sila, ang pangarap nitong maging isang chef, ang kislap sa mga mata nito noong ipakilala nito si Hangin bilang boyfriend niya. Isang kislap na unti-unting namatay. "Sinabihan ko siya." Halos pabulong na sabi ni Bagwis. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Sinabi kong may mali sa lalaking yan. Masyadong perpekto, masyadong magaling magsalita. Pero hindi siya nakinig. In love na in love siya." Isang araw, tumawag siya sa akin umiiyak. Sabi niya, natatatakot siya. May pinapapirmahan daw sa kanya si Hangin ng mga dokumento, isang life insurance policy na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kinabukasan, pumunta ako sa kanila. Pero huli na ako. Ang sabi ng pulis, nalunod daw siya habang nag-i-snorkel. Napatakip ng bibig si Luningning. Ang kwento ni Bagwis ay isang malamig na hampas ng katotohanan. Alam kong hindi yon totoo. Pagpapatuloy ni Bagwis, ang mga kamao ay nakakuyom. Kaya iniwan ko ang trabaho ko bilang pulis sa Maynila at sinundan sila. Inalam ko ang lahat.
At habang nag-iimbestiga ako, natuklasan ko ang isang bagay na mas malala pa. Lumapit si Bagwis sa isang filing cabinet na bakal. Kumuha siya ng isang manipis na folder at inilapag ito sa mesa sa harap ni Luningning. Ano to? Buksan mo. Binuksan ni Luningning ang folder. Ang pangalan sa taas ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Ito ang pangalan ng kanyang ama. Ito ang medical records ng kanyang ama mula sa ospital kung saan ito namatay. Nakasulat doon ang opisyal na sanhi ng pagkamatay. Cardiac arrest due to complications from cancer. Matagal nang may sakit si Papa. Sabi ni Luningning, naguguluhan. Tingnan mo ang pangalan ng private nurse na naka-duty sa huling gabi ng buhay niya. Utos ni Bagwis. Ginalaw ni Luningning ang mga papel. At doon, sa isang chart ng gamot, nakita niya ito. Nakasulat sa maliit na letra. Nurse on duty, Apoy Alcantara. Alcantara? Ang pangalan niya bago siya maging alapaap. Paliwanag ni Bagwis. Siya ang yaya ni Hangin noon na naging kabit ng tatay nito. At nang mamatay ang orihinal na Mrs. Alapaap, siya na ang pumalit. Parang gumuho ang mundo ni Luningning. Si Doña Apoy. Ang nurse ng tatay niya? Bakit hindi niya ito naalala? Noong mga panahong iyon, abala siya sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo habang nasa ospital ang ama. Pero may isa pang papel sa folder. Isang kopya ng internal report ng ospital. May isang pangungusap doon na naka-highlight. Discrepancy noted. Unprescribed injection of potassium chloride administered to patient hours before death. Reported by junior intern Dr. Santos. Potassium chloride. Isang gamot na kapag ibinigay sa maling dosis ay nagiging sanhi ng atake sa puso. Binitawan ni Luningning ang mga papel. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pinakamalaking sakit na dinanas niya sa buong buhay niya, ay hindi natural. Isa itong pagpatay. At ang salarin ay ang babaeng tinatawag niyang mama sa loob ng nakaraang buwan. Ginawa nila ito para makuha niya ang mana. Para masimulan na ang 10 taon na plano para akitin siya. Lahat ay konektado. Lahat ay isang dambuhalang plano. Ang mga luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Pero hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit. Isang galit na napakatindi, na parang sinusunog ang bawat ugat sa kanyang katawan. Tumayo siya. Ang panginginig sa kanyang mga tuhod ay nawala. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matibay, mas malamig. Tumingin siya kay Bagwis at nakita ng lalaki ang pagbabago sa kanyang mga mata. Wala na ang babaeng biktima na puno ng takot. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang babaeng handang makipaglaban. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi tayo tatawag ng pulis, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng yelo. Hindi pa. Tumingin siya sa corkboard, sa mga mukha ng mga demonyong sumira sa buhay niya. Gusto kong makita silang mawawalan ng lahat. Pagpapatuloy niya, bago sila mabulok sa kulungan. Pagbalik ni Luningning sa master suite, ang unang ginawa niya ay humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay pareho pa rin. Maputla, may bahid ng takot sa mga mata at may mga labing nanginginig pa rin. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may bago. Isang kislap ng determinasyon, isang lamig na hindi niya kailanman naramdaman noon. Wala na ang Luningning dalisay na uhaw sa pag-ibig. Wala na ang babaeng handang maniwala sa lahat ng kasinungalingan. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang aktres. At ang pinakamahalagang pagganap ng kanyang buhay ay magsisimula na. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Hangin. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Mahal, ayos ka na ba? Nag-aalala ako sa'yo. Mabuti na lang at nandoon si Bagwis, sabi nito. Yayakapin sana siya.
Ngunit sa halip na umiwas, hinarap siya ni Luningning at niyakap ito ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito na parang isang batang naghahanap ng kanlungan. "Natakot ako, hangin," sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng kahinaan. Akala ko mahuhulog na ako." Naramdaman niya ang pag-relax ng katawan ni hangin. Naniwala ito na siya pa rin ang dati. Mahina, marupok, at nangangailangan nito. "Shh! Nandito na ako. Hindi kita pababayaan," sabi nito. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Sinungaling," sabi ng isang boses sa isip ni Luningning. Ngumiti siya sa dibdib nito. Nagsisimula na ang laro. Kinabukasan, sinadya ni Luningning na maging mas masaya at mas malambing. Sumama siya sa pool deck at nakipagkwentuhan kay Doña Apoy na parang walang nangyari. Habang nag-uusap sila, isang babae ang lumapit sa kanila. Maganda bata at may matalim na tingin. Nakasuot ito ng isang mamahaling bikini. "Doña Apoy, aakyat lang po muna ako," sabi ng babae. "Sige Rosas, huwag kang masyadong magpapagod," sagot ng Donya sabay kindat dito. Nagkunwari si Luningning na hindi niya napansin ang palitan ng tingin ng dalawa. Ngunit alam niya kung sino ito. Sa corkboard ni Bagwis, may litrato ang babaeng ito na may nakasulat na pangalan. Rosas Tinik. Ngumiti si Luningning kay Rosas. Isang matamis, inosenteng ngiti. "Ang ganda naman ng swimsuit mo. Para kang isang bulaklak," puri niya. Natigilan si Rosas, tila hindi inaasahan ang papuri. Salamat," sagot nito bago umalis. "Sino siya, Mama?" tanong ni Luningning kay Doña Apoy. "Isang malayong kamag-anak. Nakikisakay lang sa atin para makatipid." Kaswal na sagot ng Donya. Tumangulang si Luningning. "Kamag-anak na may susi sa kwarto ng anak mo?" Nang hapong iyon, habang nag-iisa sa kanilang suite, kinuha ni Luningning ang isang maliit na jewelry box. Sa loob nito ay ang huling regalo sa kanya ni Amihan, ang kapatid ni Bagwis, noong nabubuhay pa ito at magkaibigan pa sila. Isa itong pares ng hikaw na hugis kabibe. Kinuha niya ang hikaw at lumabas. Nakita niya si Rosas na nagbabasa ng libro sa may lounge. "Rosas, di ba?" Paglapit ni Luningning. "Para sa'yo." Inabot niya ang hikaw. Nagulat si Rosas. "Bakit mo ako binibigyan nito?" "Wala lang. Nakita ko lang sa mga gamit ko at naisip kong mas babagay sa'yo," sabi ni Luningning. Ang totoo, bigay yan sa akin ng isang kaibigan noon. Pero sa tuwing nakikita ko, nalulungkot ako kasi naaalala ko siya. Namatay na kasi siya. Nalunod. Idiniin ni Luningning ang huling salita. Nakita niya ang biglang pamumutla ni Rosas. Kinikilala nito ang hikaw. Imposibleng hindi. "Salamat," sabi ni Rosas. Kinuha ang hikaw at mabilis na umalis. Ngumisi si Luningning. Nagtanim na siya ng lason. Hahayaan niya itong kumalat sa isip ng babae. Ang pangalawang bahagi ng plano niya ay nakatarget kay hangin. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para sa hapunan, sinadya ni Luningning na buksan ang usapan tungkol sa kanilang kinabukasan. "Hangin," sabi niya, habang inaayos ang kurbata nito. "Naisip ko lang, paano kung may mangyari sa akin? Bata pa tayo, pero alam mo na, di natin hawak ang buhay." Kumunot ang noo ni Hangin. "Ano bang sinasabi mo?" "I'm just being practical, mahal," sagot ni Luningning. Ang boses ay seryoso. "Nakausap ko ang abogado ko bago tayo umalis. Sinabi ko sa kanya na kung sakaling may mangyari sa akin, aksidente man o ano pa, ayaw kong mapunta sa iyo ang lahat ng yaman ko." Biglang natigilan si Hangin sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nakita ni Luningning ang refleksyon nito sa salamin. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Ano? "Oo, ayokong isipin ng mga tao na minahal mo lang ako dahil sa pera. That would be so unfair to you." Pagpapatuloy ni Luningning, ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit.
Kaya gumawa ako ng bagong will. Kapag namatay ako nang wala sa oras, lahat ng mamanahin ko mula kay Papa, ang mga kumpanya, ang mga lupa, ang pera sa bangko, lahat ay mapupunta sa isang charity foundation na ipapangalan ko sa kanya. Ano? Halos pasigaw na, sabi ni Hangin. Hindi na maitago ang gulat at galit. Bakit mo ginawa yan nang hindi nagpapaalam sa akin? Hinarap siya ni Luningning. Ang mga mata ay nagpapanggap na nasasaktan. Bakit, mahal? May problema ba? Hindi ba't sabi mo, ako lang ang mahalaga sa'yo at hindi ang pera ko? This is my way of protecting your name and our love. Hindi nakapagsalita si Hangin. Nahuli siya sa sarili niyang bitag. Kung magagalit siya, lalabas na pera nga lang ang habol niya. Siyempre, mahal, ikaw ang mahalaga. Nagulat lang ako. Pilit niyang sinabi, pero ang ugat sa kanyang leeg ay kitang-kita. Isang napakabuting desisyon yan. I knew you'd understand, sabi ni Luningning, sabay halik sa pisngi nito. Paglabas ni Hangin ng kwarto, alam ni Luningning na hindi ito pupunta sa dining hall. Tumakbo siya sa may pinto at bahagyang binuksan ito. Tama nga siya. Nakita niyang nagmamadaling naglakad si Hangin, hindi papunta sa restaurant, kundi papunta sa kwarto ni Doña Apoy. Narinig niya ang malakas na katok nito sa pinto. Mama, buksan mo to. May problema tayo. Isang malaking problema. Sigaw nito sa mahinang boses, puno ng panik. Isinara ni Luningning ang pinto at napasandal dito. Napangiti siya. Ang laro ay nagbago na ng direksyon. Dati, sila ang nagpaplano at siya ang biktima. Ngayon, nagkakagulo na sila dahil sa isang kasinungalingan na siya mismo ang gumawa. Ang totoo, wala pa siyang binabagong will. Pero hindi nila iyon alam. Ang takot na ipinaramdam nila sa kanya. Ngayon ay ibinabalik na niya. Dahan-dahan. Mula sa security monitoring room, nasaksihan ni Bagwis ang bawat galaw ni Luningning. Nakita niya ang pagbibigay nito ng hikaw kay Rosas. Nakita niya ang pagkataranta ni Hangin matapos ang kanilang pag-uusap. At ngayon, nakikita niya sa screen ang nag-aalab na pagtatalo sa loob ng kwarto ni Doña Apoy. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, pero sapat na ang marahas na kilos ng kanilang mga kamay at ang galit sa kanilang mga mukha para malaman niyang epektibo ang ginawa ni Luningning. Matalino siya, bulong ni Bagwis sa sarili, may halong paghanga at pag-aalala. Masyadong mapanganib ang larong sinimulan ng dalaga. Ayon sa plano, maghihintay lang sila. Bukas ng hapon, daraong ang barko sa Puerto Paraiso. Nakahanda na ang mga pulis doon na sasalubong sa kanila, mga dati niyang kasamahan na mapagkakatiwalaan. Ang kailangan lang nilang gawin ay magtiis. 24 na oras pa. Pinindot niya ang intercom na konektado sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Marco, na nagbabantay sa engine room. Marco, kumusta ang sitwasyon dyan? Ayos naman, Chief. Tahimik dito. Bakit, may problema ba? Sagot ng boses sa kabilang linya. Wala. Mag-ingat ka lang. Bantayan mong maigi ang satellite communication line. Huwag mong hahayaang may ibang gumamit. Bili ni Bagwis. Masusunod, Chief? Bumalik ang atensyon ni Bagwis sa mga monitor. Tila tapos na ang pagtatalo ng mag-ina. Lumabas si Doña Apoy. Ang mukha ay mas malamig pa kaysa yelo. May tinawagan ito sa telepono. Hindi ito ordinaryong tawag. Isang internal line lang yon. Para kanino? Sinundan ni Bagwis ang camera feed sa bawat pasilyo. Nakita niya ang isa sa kanyang mga security guard, isang bagitong nagngangalang Reyes, na nagmamadaling pumasok sa isang storage closet. Ilang sandali lang, lumabas si Doña Apoy mula sa kabilang pinto at pumasok din doon. Nanigas si Bagwis, traidor. May ahas sa hanay niya. Mabilis niyang sinubukan tawagan si Marco. Marco, respond! Marco! Static. Tinawagan niya ang ibang linya. Wala. Patay lahat. Pinutol na nila ang komunikasyon sa engine room.
Napamura si Bagwis. Naunahan siya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang baril mula sa lockbox, isinuksok sa likod ng kanyang pantalon, at kinuha ang isang stun gun. Kailangan niyang makarating kay Luningning. Ngayon din. Pero pagbukas niya ng pinto ng security room, isang malakas na hampas sa likod ng kanyang ulo ang sumalubong sa kanya. Isang matigas na bagay, isang tubo na bakal. Bumagsak si Bagwis, nanlabo ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay, ay ang mukha ng bagitong si Reyes at ang anino ni Doña Apoy. Sa likuran nito, may hawak na isang tumpok ng pera. "Dalhin niyo yan sa freezer," utos ng Doña. "Siguraduhin niyong hindi na siya makakalabas doon." Gabi na. Nag-iisa si Luningning sa kanilang suite. Naghihintay. Sinabi sa kanya ni Hangin na may mahalaga lang silang business dinner kasama ang kapitan ng barko, kaya iiwan muna siya nito. Pero alam ni Luningning na isa iyong kasinungalingan. May iba silang plano. Kanina pa siya kinakabahan. Hindi pa siya tinetext ni Bagwis. Ang huling usapan nila, magpapadala ito ng mensahe kapag may hindi magandang nangyayari. Pero wala. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. May kumatok sa pinto. "Sino yan?" tanong ni Luningning. "Room service po, ma'am. Nagpadala po si Sir Hangin ng paborito niyong champagne at chocolates." Sagot ng isang boses ng babae, hindi niya ito pinagbuksan. "Pakilagay na lang sa labas." "Salamat." Narinig niya ang tunog ng tray na inilalapag at ang mga yabag na papalayo. Naghintay siya ng 5 minuto bago sumilip. May isang bucket ng champagne at isang kahon ng tsokolate nga sa labas. Pero may isa pang bagay, isang maliit, nakatuping papel. Kinuha niya ito at mabilis na isinara ang pinto. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sulat. Hindi ito galing kay Bagwis. Ang sulat kamay ay pambabae. "Alam ko ang lahat. Nasa panganib ka. Kung gusto mong mabuhay, pumunta ka sa walang pangalan." Sino ito? Isang patibong? Pero paano kung totoo? Paano kung may iba pang gustong tumulong sa kanya? Naisip niya si Rosas. Siya lang ang tanging babae na nakausap niya. Baka nakonsensya ito? Sa kabila ng pag-aalinlangan, alam ni Luningning na hindi siya pwedeng manatili lang sa kwarto. Ang kwartong ito ay hindi kanlungan. Isa itong hawla na naghihintay lang ng tamang oras para isara. Lumabas siya, dala-dala lang ang kanyang sarili. Ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa dati. May paparating na bagyo. Ang langit ay madilim, walang bituin. At ang mga alon ay nagsisimula ng maging marahas. Pag-akyat niya sa upper deck, wala siyang nakitang tao. Tanging ang mga upuan na nakatali at ang mga ilaw na kumikindat-kindat dahil sa lakas ng hangin. "Hello? May tao ba rito?" Tawag niya. Isang anino ang lumabas mula sa likod ng isang poste. Hindi si Rosas, si Doña Apoy. Sa likuran nito, lumabas si Hangin. Wala na ang pekeng ngiti, wala na ang pagpapanggap. Ang mga mukha nila ay seryoso, malamig at mapanganib. "Magandang gabi, manugang ko." Bati ni Doña Apoy. May kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. "Nagustuhan mo ba ang sulat ko? Magaling akong gumaya ng sulat kamay ng mga babae, hindi ba?" Napaatras si Luningning, isang patibong, at nahulog siya dito ng ganun-ganun lang. Anong kailangan nyo?" "Simple lang naman," sabi ni Hangin, habang dahan-dahang lumalapit. Sa kamay nito, may hawak itong isang folder ng mga dokumento at isang ballpen. "Maliit na pakiusap lang. Dahil binago mo pala ang will mo, kailangan lang naming ibalik sa dati. Pipirmahan mo lang itong deed of sale na naglilipat ng lahat ng ari-arian ng pamilya mo sa pangalan ko." Hindi ako pipirma," matapang na sagot ni Luningning. Kahit ang puso niya ay parang sasabog na sa takot. Tumawa si Doña Apoy, isang tawang nakakakilabot. "Akala mo ba may pagpipilian ka?" Sa isang iglap, 2 malalaking crew member ang lumabas mula sa dilim at humawak sa magkabilang braso ni Luningning. Nagpumiglas siya.
pero napakalakas nila. Inilapag ni Hangin ang mga dokumento sa isang basang mesa. "Mamili ka, Luningning," sabi ni Doña Apoy. At mula sa kanyang likod, naglabas ito ng isang maliit at makintab na patalim. Itinutok nito ang dulo ng patalim sa leeg ni Luningning. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang balat. "Pipirma ka ba? O sasamahan mo ang tatay mo at ang mga naunang asawa ng anak ko sa ilalim ng dagat?" Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Maliit sa simula hanggang sa lumakas. Hinaluan ng mga sigaw ng hangin at ng hampas ng alon. Tinitigan ni Luningning ang papel. Ang kanyang pangalan, ang linya kung saan siya pipirma para ibigay ang lahat. Ang buhay niya, ang alaala ng kanyang ama, ang hustisya para kay amihan. At sa mga mata ni Doña Apoy, nakita niya ang purong kasamaan. Isang demonyo sa anyo ng isang ina. Ang unang gumising kay Bagwis ay ang lamig. Isang lamig na nanunuot sa buto. Ang lamig ng kamatayan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Dilim. Nasa sahig siya, nakahiga sa malamig na metal. Nang subukan niyang gumalaw, naramdaman niya ang matinding sakit sa likod ng kanyang ulo at ang pamamanhid ng kanyang mga daliri, sa kamay at paa. Nasa loob siya ng industrial freezer ng yate. Napamura siya sa isip. Ito ang pinakamatandang patibong sa libro at nahulog siya dito. Ang hangin sa loob ay manipis at nagyayelo. Ang bawat paghinga niya ay parang humihigop ng pinong-pinong bubog. Sinubukan niyang bumangon. Gumapang siya papunta sa pinto at pinilit itong buksan. Nakalak. Mula sa labas, sinuntok niya ang pinto. "Hayop ka, Reyes!" Sigaw niya, pero ang boses niya ay mahina sa loob ng kwartong yon. Naisip niya si Luningning. Mag-isa ito ngayon. Walang kakampi. Isang tupa na naiwan sa gitna ng mga lobo at ang mga lobo ay gutom na amihan. Ang imahe ng kanyang kapatid ay biglang lumitaw sa kanyang isip. Ang huling beses na nakita niya itong buhay. Takot, pero pilit nang ngumingiti. "Kuya, huwag kang mag-alala. Mahal ako ni Hangin." "Hindi kita nabigyan ng hustisya noon, amihan," bulong ni Bagwis sa nagyayalong hangin. "Pero ngayon, hindi ako papayag na may madamay pa." Muling bumangon ang galit sa kanyang dibdib. Mas mainit kaysa sa apoy. Nilalabanan ang lamig ng paligid. Kinapa niya ang kanyang katawan. Wala na ang baril niya. Pero ang stun gun, nakasuksok pa rin sa kanyang medyas. Ngumisi siya. Isang pagkakamali. Isang maliit na pagkakamali na magiging katapusan nila. Ang dulo ng patalim sa leeg ni Luningning ay parang isang halik ng yelo. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon. Ginagawang kurtina ang paligid at binabasa ang mga dokumento sa mesa. "Ano na, Luningning? Ang ballpen o ang patalim?" Tanong ni Doña Apoy. Ang boses ay kalmado sa gitna ng umuugong na bagyo. Tumingin si Luningning sa ballpen, ang instrumentong magiging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ang panulat na maglilipat ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama sa kamay ng mga pumatay dito. Tumingin siya kay Hangin. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngayon, nakikita niya lang ang isang halimaw. "Umarte ka," sabi ng boses ni Bagwis sa kanyang isipan. Pero tapos na ang pag-arte. Ito na ang katotohanan. Sige, nanginginig niyang sabi. "Pipirma ako." Nakita niya ang nangiti ng tagumpay sa labi ni Doña Apoy. Naramdaman niya ang pagluwag ng hawak ng mga crew sa kanyang braso. Iniabot sa kanya ni Hangin ang basang papel at ang ballpen. "Good girl," sabi ni Hangin. Hinawakan ni Luningning ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Inilapit niya ito sa papel. Ang mga mata ng lahat ay nasa kamay niya. At sa isang iglap, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Sa halip na isulat ang kanyang pangalan, ibinaling niya ang kanyang kamay
at itinarak ang dulo ng ballpen sa kamay ni Hangin na nakapatong sa mesa. Ah! Isang nakakabinging sigaw ng sakit ang kumawala kay Hangin. Bumaon ang dulo ng ballpen sa laman nito. Agad nitong binawi ang kamay at sa pagkakataong yon, kumawala si Luningning. Itinulak niya ang mesa ng buong lakas. Tumalsik ang mga papel, ang champagne, lahat. Dahil sa pagkabigla at sa madulas na sahig, natumba ang isa sa mga crew. "Habulin niyo siya!" Sigaw ni Doña Apoy, puno ng galit. Tumakbo si Luningning. Tumakbo siya na parang wala nang bukas. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Ang hangin ay sumisipol sa kanyang tainga. Ang sahig ng deck ay naging isang patibong ng yelo. Sa labas ng freezer, naghihintay si Reyes. Nakasandal sa pader, nagyoyosi. Narinig niya ang mahinang kalampag mula sa loob. Ngumisi siya. Naghihingalo na siguro ang chief. Biglang tumahimik. Naghintay si Reyes. Wala na siyang marinig. Marahil. Tapos na. Dahan-dahan niyang binuksan ang lock para silipin. Pagbukas niya ng pinto ng bahagya, isang malakas na sipa ang sumalubong sa pinto. Tumama ng diretso sa mukha niya. Bang! Bumagsak si Reyes basag ang ilong. Bago pa siya makabangon, nasa ibabaw na niya si Bagwis. Ang katawan ni Bagwis ay nanginginig sa lamig. Ang balat ay maputla, pero ang mga mata niya ay nag-aalab. Nasaan siya? Sigaw ni Bagwis habang idinidiin ang dulo ng stun gun sa leeg ni Reyes. Sa upper deck, Chief! Pipatawad! 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan ng traidor. Nangisay ito at nawalan ng malay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Bagwis. Tumakbo siya. Bawat hakbang ay isang paglaban sa paninigas ng kanyang mga kalamnan dahil sa lamig. Tinakbo niya ang mga hagdan paakyat. Dalawa-dalawa ang hakbang. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang sigaw ng bagyo sa labas. Ang pagtakbo ay parang isang masamang panaginip. Ang upper deck ay parang isang maze ng mga nakatumbang upuan at mesang hindi na itali ng maayos. Nadulas si Luningning at bumagsak. Agad siyang dinamba ng natitirang crew member. Pero dahil sa tindi ng pag-uga ng barko, pareho silang gumulong. Nakita ni Luningning ang isang fire extinguisher na nakasabit sa dingding. Habang nakikipagbuno siya sa crew, inabot niya ito at ibinuhos ang laman sa mukha ng lalaki. Napuno ng puting kemikal ang mukha nito. Habang nagpupumiglas ito, nakawala si Luningning. Ngunit pagtayo niya, nasalubong niya si Hangin. Ang kamay nito ay duguan at ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Tapos ka na!" Sigaw nito. Napaatras si Luningning. Lakad pa atras, habang si Hangin ay lakad pa sulong. Hanggang sa naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang likuran. Wala na siyang mapupuntahan. Nasa dulo na siya ng deck. Sa likuran niya ang nagngangalit na itim na karagatan. "Walang nakatakas sa akin, Luningning," sabi ni Hangin. Papalapit ng papalapit. Hindi noon, at lalong hindi ngayon. Itinaas ni Hangin ang kanyang mga kamay. Handa na siyang itulak. Ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata, naghihintay sa huling sandali. Isang kulog ang yumanig sa buong kalangitan. Ngunit hindi ang tulak ni Hangin ang naramdaman niya. Ang narinig niya ay ang tunog ng kamao na tumatama sa panga. Blag! Idinilat ni Luningning ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap niya si Bagwis, basang-basa sa ulan. Ang dibdib ay umaalon sa paghinga. At si Hangin, nakahandusay sa sahig, walang malay. Ang oras ay tila huminto. Si Hangin, ang lalaking minsan niyang sinamba, ay nakahandusay sa basang sahig, walang malay. At si Bagwis, ang estrangherong naging tagaligtas niya, ay nakatayo sa harap niya, isang anino laban sa kilat na gumuguhit sa madilim na langit. "Bagwis!" Bulong ni Luningning. Humarap sa kanya si Bagwis. May dugo sa gilid ng labi nito, marahil mula sa pagkakabagsak kanina, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. "Ayos ka lang?" Tumango si Luningning.
Hindi pa rin makapaniwala. Paano? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang boses ang pumunit sa ugong ng hangin at ulan. Walang kwentang bata. Mula sa kabilang dulo ng deck, lumitaw si Doña Apoy. Nanginginig sa galit. Ang kanyang mamahaling bestida ay basa at lukot, at ang buhok, na laging maayos, ay ginulo na ng hangin. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang hawak niya, ang baril ni Bagwis. Nakuha niya ito mula kay Reyes. Akala niyo tapos na? Sigaw ng matanda. Itinaas ang baril gamit ang dalawang kamay. Nanginginig dahil sa bigat nito. Walang sino man ang sisira sa pamilya Alapaap. Walang sino man. Itinutok niya ang baril kay Bagwis. Donya, sigaw ni Luningning, kumakapit sa braso ni Bagwis. Tumabi ka dyan, Luningning, utos ng Donya. Kung hindi ka lang naging matigas ang ulo, sana'y natutulog ka na lang ng mahimbing ngayon sa ilalim ng dagat. Simple lang ang gusto namin, ang yaman mo. Pero sinira mo ang lahat. Tapos na ang laro niyo, Apoy. Matigas na sabi ni Bagwis. Dahan-dahang itinutulak si Luningning sa likuran niya. Ginawa niyang panangga ang sariling katawan. Hindi pa, sigaw ng Donya. Sa oras na mawala kalawin, walang sino man ang makakapagpatunay ng kahit ano. At itong si Luningning, sino ang maniniwala sa isang biyudang nagluluksa na biglang nagwala at nagpakamatay? Isang malakas na alon ang humampas sa gilid ng yate na nagdulot ng malakas na pag-uga. Nawalan ng balanse si Doña Apoy. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa kulog. Napapikit si Luningning. Hinintay niya ang sakit, ang pagbagsak, pero wala. Pagmulat niya, nakatayo pa rin si Bagwis. Ang bala ay tumama sa isang metal na poste sa likuran nila. Lumikha ng nakakapasong kislap dahil sa pag-uga at sa lakas ng rikol ng baril, natumba si Doña Apoy. Gumulong ang baril palayo sa kanya. Ito na ang pagkakataon. Ngunit bago pa man makakilos si Bagwis, isang nakakasilaw na liwanag ang tumanglaw sa buong deck. Mula sa kalangitan, isang malakas na tunog ng ilisi ang narinig nila. Nilalamon ng ingay ng bagyo. Isang helicopter ng Coast Guard ang mababang lumilipad sa ibabaw nila. Ang searchlight nito ay nakatutok sa kanila na parang mata ng Diyos. At sa di kalayuan, sa gitna ng malalaking alon, papalapit ang isang barko ng Philippine Navy. Ang mga sirena nito ay umaatungal. Napatanga si Doña Apoy. Napatingin si Luningning kay Bagwis, naguguluhan. Ang satellite phone ko. Paliwanag ni Bagwis. Bago nila ako ikulong, nagawa kong magpadala ng isang distress signal na may kasamang pre-recorded message at ang eksaktong coordinates natin. Akala nila, naputol nila ang lahat ng linya. Pero hindi ang linya ko. Mula sa helicopter, bumaba ang mga sundalo gamit ang lubid. Mabilis, episyente. Sa loob lang ng 1 minuto, napaligiran na sila. Nagising si Hangin mula sa pagkakatumba at ang una niyang nakita ay ang mga unipormadong lalaki na may dalang matataas na kalibre ng baril. Agad siyang itinaas ang mga kamay. Wow, wala akong kasalanan, sigaw niya. Napilitan lang ako. Utos lahat to ng nanay ko. Siya ang pumatay sa mga asawa ko. Siya ang may plano ng lahat. Tumingin si Luningning sa lalaki. Ang duwag. Ang halimaw na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Nakaramdam siya ng awa, hindi para dito, kundi para sa sarili niya. Paano niya nagawang mahalin ang isang taong ganito kahina at kasama? Lumapit ang 2 sundalo kay Doña Apoy para pusasan ito. Pero bago pa man nila ito mahawakan, tumawa ang matanda. Isang tawang mapait at puno ng kabaliwan. Natalo? Bulong nito sa sarili. Ang isang alapaap, hindi natatalo. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, tumakbo ito. Hindi papalayo, kundi papunta. Papunta sa butas ng rehas na sinira nila para kay Luningning kanina. Donya, huwag! Sigaw ni Luningning.
Pero huli na ang lahat. Bago pa man siya maabutan ng sinuman, tumalon si Doña Apoy. Walang sigaw, walang pag-aalinlangan. Niyakap niya ang nagngangalit na dagat na naging libingan ng lahat ng kanyang mga biktima. Isang huling sayaw, kasama ang mga demonyo na siya mismo ang lumikha. Natahimik ang lahat. Tanging ang tunog na lang ng ulan at ng ilisin ng helicopter ang natira. Dinaluhan ng mga sundalo si Hangin, pinusasan, at kinaladkad palayo habang patuloy itong sumisigaw na wala siyang kasalanan. Naiwan si Luningning at Bagwis sa gitna ng lahat. Basang-basa, pagod at nanginginig. Lumapit sa kanila ang isang opisyal. "Ma'am, sir, ligtas na po kayo." Ligtas. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang gabi, ligtas na sila. Tumingin si Luningning sa madilim na tubig kung saan naglaho si Doña Apoy. Wala siyang naramdamang saya, wala ring lungkot, tanging isang pakiramdam ng pagkaubos. Naramdaman niya ang kamay ni Bagwis sa kanyang balikat, isang marahang pisil, isang paalala na hindi na siya nag-iisa. Ngunit habang tinitingnan niya ang kadiliman, isang huling, nakakakilabot na salita ang biglang pumasok sa isip niya. Mga salita na isinigaw ni Hangin habang kinakaladkad ito palayo. "Hindi ka makakatakas sa alaala ko, Luningning. Hinding-hindi." 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula sa gabing iyon sa barko ng dapit hapon. 6 na buwan ng mga pagdinig sa korte nang walang katapusang tanong mula sa mga pulis at abogado at ng mga gabing ginigising siya ng sarili niyang mga sigaw. Ang katawan ni Doña Apoy ay hindi na natagpuan. Si Hangin Alapaap, matapos ilaglag ang lahat ng kasalanan sa kanyang ina, ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay kina Maricar at Amihan at sa attempted murder kay Luningning. Ang mga kasabot na crew at security guard ay nakatanggap din ng mahahabang sentensya. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit ang kapayapaan, iyon ay isang bagay na hinahanap pa rin ni Luningning. Nakatayo siya ngayon sa harap ng 2 puntod sa isang tahimik na sementeryo na nakaharap sa dagat. Ang isa ay para sa kanyang ama. Ang isa naman, isang bagong lapida, ay para kay Amihan Lawin. Siya na ang nagpagawa nito para may disenteng lugar na mapupuntahan si Bagwis. Naglagay siya ng mga puting rosas sa puntod ng kanyang ama. Patawad po kung naging bulag ako," bulong niya sa Hangin. "Pero tapos na po ang lahat. Makakatulog na kayo ng mahimbing." Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ng puntod ni Amihan. Inilapag niya ang isang kumpol ng mga sunflower. "Amihan, hindi man tayo naging ganoon kalapit, pero patawad. Patawad kung naging bahagi ako ng kasinungalingan na kumitil sa buhay mo. Sana ay payapa ka na rin." Tumayo siya at pinagpag ang kanyang itim na bestida. Sa loob ng 6 na buwan, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng gaan. Hindi pa ito kaligayahan, pero hindi na rin ito ang bigat na halos dumurog sa kanya. Umalis siya sa sementeryo at nagmaneho papunta sa isang bagong gusali sa sentro ng lungsod. Sa harapan, may isang malaking karatula. Ang tahanan ni Dalisay, isang kanlungan para sa mga kababaihan. Ito ang pundasyon na itinayo niya. Ginamit niya ang isang bahagi ng mana niya mula sa ama para lumikha ng isang shelter at livelihood center para sa mga babaeng biktima ng karahasan at pang-aabuso. Dito, ibinuhos niya ang kanyang oras, pera at puso. Sa pagtulong sa iba, unti-unti niyang tinutulungan ang sarili niyang maghilom. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga residente at staff. Dito, hindi siya si Luningning, ang biyudang milyonarya na laman ng mga balita. Dito, siya si Ate Ning, ang babaeng nakikinig sa kanilang mga kwento, ang babaeng nagbibigay sa kanila ng pag-asa na may bagong umaga. "Ate Ning, may bisita po kayo," sabi ng receptionist.
Kumunot ang noo niya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Paglingon niya sa visitor's lounge, nakaupo doon si Bagwis. Hindi na niya suot ang uniforme ng seguridad. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong. May dala itong isang maliit na paper bag. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ulit mula noong huling araw ng paglilitis 2 buwan na ang nakakaraan. Bagwis, sabi ni Luningning, may bahagyang nanggiti sa kanyang labi. Ning, sagot nito, tumatayo. May kakaibang kaba sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Pasensya na kung bigla na lang akong sumulpot. Aalis na kasi ako. Aalis? Oo, babalik na ako sa probinsya namin sa Palawan. Magsasaka na lang muna siguro ako. Pagod na ako sa gulo ng syudad, sabi nito, sabay kamot sa batok. Gusto ko lang magpaalam ng maayos at ibigay ito. Iniabot nito ang paper bag. Sa loob, may isang maliit na jar ng tuyo at isang bote ng lokal na kape. Naikwento mo dati sa barko na paborito mo ang tuyo, sabi ni Bagwis. Gawa yan ng nanay ko? Napangiti si Luningning. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Salamat. Pakisabi sa nanay mo, salamat. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hindi awkward, pero puno ng mga salitang hindi masabi. Nabisita ko si amihan kanina, sabi ni Bagwis. Nakita ko ang mga bulaklak. Salamat, Ning. Malaking bagay yon para sa akin. Wala yon. Utang ko yon sa inyong dalawa. Sagot ni Luningning. Tumingin si Bagwis sa paligid, sa mga babaeng masayang nag-uusap at nagtatawanan sa loob ng shelter. Maganda itong ginawa mo. Sinusubukan kong gawing makabuluhan ang lahat ng nangyari, sabi ni Luningning. Muli, katahimikan. Alam ni Luningning na kailangan na nitong umalis. May isang tanong na gusto niyang itanong, pero natatakot siya sa sagot. Pero si Bagwis ang unang nagsalita. Ning, handa ka na bang magtiwala ulit? Ang tanong na yon ay nakabitin sa hangin. Ang tanong na gumugulo sa isip niya gabi-gabi. Ang multo ng sigaw ni hangin sa huling gabi nila sa yate. Hindi ka makakatakas sa alaala ko. Tumingin si Luningning sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na. Nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong syudad. Isang dapit hapon. Ngunit hindi ito ang dapit hapon na nagbabadya ng katapusan. Ito ay isang dapit hapon na nangangako ng bagong umaga. Humarap siyang muli kay Bagwis. Ang kanyang mga mata ay kalmado at sa unang pagkakataon, puno ng kapayapaan. Hindi pa siguro, sagot niya ng may sinseridad. Marami pa akong kailangang ayusin dito sa loob. Itinuro niya ang kanyang puso. Pero, handa na akong magsimulang mamuhay para sa sarili ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Bagwis. Isang nangiting puno ng pag-unawa. Tumango ito. Sapat na yan sa ngayon. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Bagwis! Tawag ni Luningning. Lumingon ito. Kapag napadaan ka ulit ng Maynila, sabi ni Luningning, masarap ang kape dito sa shelter. Hindi iyon isang pangako. Hindi iyon isang paanyaya sa pag-ibig. Isa iyong maliit na siwang sa pinto na matagal na niyang isinara. Isang sinag ng pag-asa. Ngumiti si Bagwis, isang ngangiting totoo at nagliliwanag. Makakaasa ka. At naglakad na ito palayo. Papalabas sa kanyang buhay sa ngayon, pero hindi sa kanyang hinaharap. Pinanood siya ni Luningning hanggang sa maglaho ito sa paglubog ng araw. Napabuntong hininga siya. Hindi isang buntong hiningang malungkot, kundi isang buntong hiningang mapagpalaya. Ang bagyo ay tapos na. Ang dagat ay kalmado na. At si Luningning Dalisay ay handa nang harapin ang kanyang bagong umaga. Ang kwentong ating natunghayan, mga minamahal kong tagapakinig, ay isang paalala na ang pinakamatinding sakit ay kadalasang nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Ngunit ito rin ay isang patunay na sa kabila ng pinakamadilim na pagkakanulo, may kakayahan tayong bumangon, maghilom,
at gamitin ang mga sugat ng nakaraan upang maging mas matatag at mas makabuluhan. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng ating mga kaaway, kundi ang pagbuo nating muli sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Aling bahagi ang pinakatumagos sa inyong mga puso? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At asahan ninyong babasahin ko ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.